Kasama natin ngayon live si Philippine Sambo Team President Paulo Tangcontian at Coach Ace Larida. Coach, maraming salamat po. And Sir Paulo, maraming salamat po sa oras ngayon na ibinigay ninyo. Alam ko, busy kayo at puyat to. Napakaaga. Oo, puyat sila. Kakagaling lang din nila sa PSA Awards kagabi. So, maraming salamat po sa oras na to. Yes. So, umpisahan natin. Actually, ituloy natin yung usapan natin kanina, Sir Paulo. You already mentioned the grassroots program that you have. Kwentuhan mo nga kung may ulit dito. Ano ba yung programa mo na to? Paano mo pa sinusubukang palawakin ang sport na sambo dito sa Pilipinas? Unang-una sila, gusto ko munang mag-good morning sa lahat ng ating mga manonood. And maing buntag sa inyong tanan. Thank you for having us today. And yung grassroots program natin, itong mga athletes natin from the province. Actually, last December lang, nag-umpisa kami sa Davao. Maraming mga bata na from public school na tinitrain natin. And actually, mayroon na tayong mga product na from Davao City na ngayon national team na. So itong mga batang ito, binibigyan natin sila ng opportunity to study dito sa mga malalaking university dito sa Manila. Kasi naman Sambo is like a hybrid martial arts na pwede silang mag-judo, pwede silang mag-wrestling. So yun ang inaano natin na mabigyan itong mga batang ito ng opportunity na hindi lang matupad yung kanilang mga dreams and also makarepresent sa ating bansa. Speaking of opportunity para sa mga kabataan ng mga atleta, Sir Paulo, nabanggit niyo po kanina yung mga schools na parang meron din sambo doon na sport sa kanila. You've mentioned earlier na parang UST, Lasal, tsaka Benil. Tama po ba? Ano po ba yung mga nagaganap doon, sir? Opo, ito po yung ating mga chapter club members po. So, meron na tayo sa mga malalaking schools like UST. Yung UST talaga mula pa nung before pa nung 2019 SEA Games, suporta na sa atin yan. And yung ngayon, yung makababagong open lang kagabi, yung De La Salle, DLSU University. And kahapon nag-start sila ng training. So, isa sa mga training venue natin for our national team. And balang araw, makadiscover din tayo ng kanilang mga kwan. Actually, may isa na, no? May isa na tayong athlete from there. Nice. Speaking of discover, coach, tanungin kita, gaano po kalaki to para sa atin na bilang coach po, bilang head coach dito sa Sambo, no? Gaano po kalaki yung mga ganitong klaseng grassroots at for sure makakahanap tayo dito, no? Yes, marami, especially sa Mindanao. Sa Combat Sambo, marami doon kasi sa Mindanao maraming magaling sa suntukan. And then, ito sa school. Ito sa Lasal, sa UST, makadiscover ka ng mga magagaling na athlete. Follow up lang, no, coach, kasi yung sambo, sir, and hindi naman siya ganun ka-popular na sport, diba, dito sa Pilipinas. Paano nyo ini-educate, lalo na yung mga batang iniimbita ninyo na subukan itong sport na to? May may pre-clinic kami sa Sigalong. Yung mga gustong pumunta, tinuturuan namin kung anong basic. Madilang naman siya, mamili lang siya ng sport sambo at combat. Pero karamihan na yung umpisa talaga, ang basic namin is sport sambo. Tinuturuan. Ayun. Very interesting, Kanina no? nabanggit ni coach na maraming mga magagaling na makipagsuntukan sa Mindanao. Hindi lang ata, sa iba't ibang sport to. Naalala ko sa Facebook, pag may sinabi, gawin mo sa Mindanao, yan talagang, malalakas daw talaga yung mga taga Mindanao. Pero, yun nga, no, totoo yun, at marami ring mga produkto, hindi lang sa Sambo, sa iba pang mga NSAs na mga taga Mindanao na mga atleta talagang magagaling talaga. Pero, Sir Paulo, matanong kita, ano po ba yung mga natin ngayon, mga paghahanda natin, aabangan natin, mga sports fans, lalong-lalo yung mga Sambo fans natin dyan, mga Sambo athletes natin, na mga sasabakan nating mga competitions or international competitions, local, this year po? Actually, ang dami hanggang April, no? Meron tayo. Apat na. So mag-umpisa tayo sa February. February 2. May competition sila sa Japan. This is an international tournament. And yun nga lang, unluckily, may bagong policy ang Japan na kailangan 1 month to apply.
So, maswerte naman tayo at may dalawa tayong entry, si Sydney and Chino. I think kung may category si Sydney na malalaroan, pero kung hindi naman, siya ang magiging coach. Maganda kasi ang tandem nila, magkapatid. Alam nila isa't isa. Maganda yung dynamics nila. And itong si Sydney, pwedeng mag-coach and continuous yung kanilang training sa Japan. Doon sila sa magagaling na yung si Sensei Hidimasa. So doon sila nagti-training and preparation na ito para sa upcoming ding event sa Dutch Open. Meron din sa Dutch Open, meron din sa US Open. Ito maganda kasi this is the first time na mag-host ang Amerika and ito siya, yung points at saka recognize ng PIAS, yung aming International Federation. Ayun, Coach. Sir Paolo, aside from that, congratulations din dahil din sa pagkaka-re-elect ng presidente ng Pilipinas Sambo Federation. Pero, sir, pwede niyo po ba ibahagi sa amin yung mga parang first order of business natin dito, yung mga unang gagawin natin as a president po Okay. this year? Before that, sir, gusto ko munang pasalamatan lahat ng aming chapter members all over the Philippines na nabigyan ulit ako ng 4 na taon na mag-serve as a president. And ito nga, non-stop yun, massive ang ating gagawing grassroots program. And unang-una sa lahat, na-meet ko na yung ating mga coaches at saka yung mga bagong officers natin. And yun ang plano namin na talagang palawakin. And may 3 structure tayo nakuha na natin, napalakas na natin yung ating national team. Itong grassroots program. Plus itong pangatlo is the hosting of international competition dito sa ating sariling bansa. Wow. Yes. So, Malaki in-work yan. out na natin na by October, mag-host tayo ng World Beach Sambo. So ito kasi mabigyan natin ng pwede natin ang advantage natin dito is ma-entry natin lahat ng ating atleta. So walang bakante, talagang mas malaki ang chance nating manalo mag-gold. At yan ang talagang pangarap namin na makaproduce ng world champion dito mismo sa ating bansa sa Pilipinas. Yes. So, puspusan ang ating mga coaches, puspusan ang ating mga athletes sa pag-ensayo, sa research nila, sa mga training. So, hopefully, if God permit, makuha natin ang world champion ngayong taon. Ayan, ang ganda naman, sarap pakinggan. Pero sir, eto, magbalik tanaw tayo, lalo na doon sa ating mga teammates na hindi masyadong pamilyar sa sport na sambo. Ano-ano na ba yung mga competition at awards na na-receive natin previously? Kasi ang dami niyong sinalihang tournaments last year at nakapag-uwi kayo ng mga medals dito. Ano to, yung mga awards na to? Ito ang laking blessing natin kasi imagine kung isipin mo, parang kailan lang Parang magti-10 years pa lang ang sambo sa Pilipinas. So sobrang dami ng ating achievement, Sheila. Hindi ko na mabilang. Pero ito ang pinaka-latest natin. In 1 year lang, last 2024, kaya ako napipressure ngayon 2024, meron tayong 3 medal, bronze medal sa World Championship. Wow, okay. And meron tayong 2 ranking na nakuha. Number 5 is AC Yap. And tapos si Jo Marie Torres, number 7. So, at si Chino nasa number 23 na. 23. So, malapit-lapit na rin. So, lahat Sydney sila. malapit-lapit pa. Ay, si Sydney pala is number 13. Okay. So, napaka swerte natin. Sana magtuloy-tuloy hanggang 2025. Well, with your guidance, syempre, positive tayo dyan. At Yes. I think with the recognitions at mga nakuha nyo medals before, that will continue to motivate, the whole team to keep striving. Alam mo, Sheila, ito ang ina-wish ko. 10 years kayo ngayon, 2025. Kasi 2015 ito nag-umpisa ang sambo. Sa 2025, mag-world champion tayo. Positive. Yes, yun ang gusto kong mangyari. Ayan. Coach, para sa Coach Ace, yun nga po, goal natin, sabi ni ang ating presidente, si Paolo Tangcontian, na
goal natin this year na makapag world champion this year. Pero para sa iyo, Sir Ace, gaano tayo kalayo or gaano kalapit yung chance natin na makuha yun this year? Malapit kasi nasa rank number, ano tayo, 18. Ang whole team ng Philippines sa whole world. Ang ranking natin as a team, rank number 18 tayo sa world. So, kayang-kaya natin yun. Malapit na yung number 5 eh. Munti ka na yun. Ayun, Munti oo. ka na yun. Oo, pero Coach, yun nga po, no, speaking of mga world champions at mga elite players natin, syempre hindi sila bumabata. Meron po ba tayong mga nakikita ngayon na papalit sa mga pwesto nitong mga bago natin, itong mga nandito, mga veteran members natin? Yes, marami kaming mga bago ngayon na pumasok sa national team. Mga age nila is 16, 17, yun, mga palakas na yun, pakyat na. Mga 3 years yun, hinog na po. Ayun. Grabe, no, sabi mo, Sir Paulo, 10 years pa lang yung sambo dito sa Pilipinas, pero yung na-achieve nating ng national team natin, malayo-layo na, di ba? World champion levels na tayo eh. Pero sa mga teammates natin, paano mo ba dinala etong sport na to dito sa Pilipinas? Balik tanaw lang tayo sa ganang konti. Medyo mahabang istorya, pero 2012, nag-work ako sa Singapore as a foreign coach. So nagturo ako doon. So ngayon, meron silang study na itong 13 years old na bata, na lalaki at saka babae, pwede daw ipaglaban, i-match up. Okay. So sabi ko, babae yung akin si Sydney. Sabi ko, sige, try natin. So, nilaro itong sambo versus judo pa kami noon. So, luckily, nanalo tayo. Wow. So, doon nakilala ko yung sambo. Na yung bago mag-Asian Games, napasok kasi sa Asian Games itong sambo, 2018. So, 2015 sila, gusto na nilang mag-propagate sa Philippines. So direct from Russia, diretso sila ng Davao. That's why mga officers from Davao. So ako ngayon, baliktad na. Davao ako dati, ngayon Manila na. Nagbabakasyon na lang ako sa Davao. Because of the sambo. Yung kung nakita niyo yung mga videos natin kanina, snippets, no? Yung sambo is very similar nga sa judo, no? May grappling, may takedown. Na-excite lang ako kasi nung nag-shoot tayo before, di ba, meron ako segment sa aking first season ng Inside Sports. Tinuruan nila akong mag-takedown, tsaka yung mga techniques. Na-enjoy ko talaga yun, Sir Paulo. So, yan. Yan yung interview ko, of course, yes, doon sa ating segment. Diba? Naka full gear pa kami. And very interesting. Yeah, ako yan. Oo nga, no? Diba? Kala mo, lakas. Pero Galing, it's a sport na naniniwala ko ma-enjoy. Lalo na at lalaki pa dito sa Pilipinas. Kaya, diba, sir? It's a lifestyle. Sana nagtuloy-tuloy. Magandang ensayo at ito kasi Tingnan natin yan. sila isa interpretasyon ng Russians ng MMA nila. Amateur lang siya, very safe. Before ka magpunta sa professional fight. So maganda pag-aralan ang sambo. At saka nabanggit nga ni Sir kanina, bago niya dalhin sa Pilipinas yung sambo, sinubukan ng anak mo. So, it's not about, it's a sport of being, o panglalaki lang, o pangbabae lang, di ba? Actually, ngayon ko lang narinig yung kwento na yun. Nakaka-inspire. Napakaganda Dalhin dito sa ng Pilipinas. story na yun. Napakaganda kasi doon nag-umpisa at lahat. Sila pumunta dito. So, itong NSA na ito is the only NSA na from Mindanao. Okay. So, ang office namin nasa Mindanao. Yun nga, baliktad na ngayon dito na ako sa Manila. So, yun nga, inano namin, inayos namin with our coaches, pinatibay namin ang team namin. And ngayon, na kami for the grassroots program para dumami naman kami. It's about time, no? So, sir and coach, para mas makilala pa itong sport na to at syempre makakuha tayo, makadiscover tayo ng mga ibang atleta na susunod sa yapak mo at sa yapak ni Sydney, lalo na para sa mga atletang babae. Diba? Ayan. So, maraming salamat, Mr. Paulo Tangkotyan, and of course, Coach Ace, sa inyong oras at makakasama kami. Pero ito, do you have any message or invite sa lahat ng mga gustong sumubok at ng sport na to? Pwede na po kayo mag-message. Yun lang, yung mga mahilig sa MMA, mahilig gusto mag-professional fight, maganda ito siyang
start mo na mag-training ng sambo bago ka magsabak doon sa professional fight. So, yun lang. And exercise every day, disiplina, yun naman ang martial arts. And God bless us all. Thank you po sa pag-invite sa amin ngayon. Maraming salamat din po. Maraming Coach? salamat sa pag-invite po sa amin dito. And sa lahat ng gustong sumali ng Sambo, ang training po namin, meron po kaming singgalong every Thursday. Lahat pwede invited na pwedeng pumunta. Yan, sa Manila po yan, no? Coach and sir. Again, dagang salamat for your time this morning. At good luck po sa inyong mga future tournaments and projects, Sir Paulo.